Ay, magandang gabi ho mga friend. Gulo-gulo. O naano daw yung impeachment kay PBBM o sabay na nga sila siguro mga impeach eh. Ako sa gulo-gulo. Anyway, pag-usapan naman natin ito kay Digong. Confirmation of charges ng ICC para kay dating Pangulong Duterte tuloy na sa February 23. Pakinggan natin sa Tony Conti. Una nating bisita sa one-on-one. Walang personalan. Ayan, tingnan natin. Meron ho itong 8,838 views. 5 hours ago lang ho ito. Kanina na siguro. Himayin pa natin itong issue dito kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, February 23 na sinet yung kanyang trial sa Crimes Against Humanity. Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, nasa linya natin. Attorney Conti, Igan at Connie, magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, Connie. Eto pagka sinabi, kasi di ba talagang yun ho yung inilalaban na hindi fit to stand trial po ang ating dating Pangulong Duterte. Pero sa pagkakadeklara po ng ICC ngayon na okay pala no, ang lahat sa Pangulo, makikita ho ba natin siya o meron siyang opsyon na hindi pa rin humarap dun mismo? Papaano ho ba? Pakidetalye lamang ho kung ito ba ay Makikita. video? Dadalo ba siya? Dadalo siya dun mismo. Una, ang prinsipyo, ang may desisyon, yung may katawan. Kaya May kung katawan. ayaw niyang pumunta, katulad Maliwanag yun O sasabihin nyo, kinidnap. Kayo talaga mga didilis kayo. Ayan nasa may katawan pa kung gusto niya o ayaw niya. Lahat ng pabor binibigay kay Digong sa ICC, di ba? Tuloy ito ni Conti. ng pa-excuse niya noong nakaraang hearing, hindi kumbaga siya Napipilit. mapipilit na pumunta. Pero pangalawa, kung gusto niyang pumunta, well, of course, the priority is that he appear in person. Kaya lang, sabi na rin nung depensa, meron siyang mga iniinda. May kalagayan siya, may sitwasyon siya. Maraming palusot, di ba mga friend? Na hindi naman lumulusot. Lahat ng palusot, ginamit na no? Pero nakidigong pa rin kung gusto niyang pumunta o hindi, di ba? Magbigay tayo ng reaksyon dito. Tuloy. Makalakad, sabi ni BP Sara. Mga ganon. Kaya, ang ICC ang mag-a-adjust. Una, tama yun. Pwedeng, Sa lahat naman ng kidnapper, lahat naman ng kinidnap, ito lahat ng sobrang pribileyo. Yung ICC ang mag-a-adjust doon sa akusado. Saka nakakita ng ganyang klaseng due process, di ba? magkaroon ng option na by Zoom or by video link siya mag-a-appear. Okay. At meron pa ngang offer yung ICC. Sabi nila, uupo kasi yan kapag hearing, di ba? Bigyan kaya natin ng period. Kunyari, he can only sit for 4 hours at a time. Isang posibilidad, maski yung hearing, magbe-break in between, di ba? Pangalawa, kung gusto niya na i-waive. Ito lahat nasa kanya, prioridad, no? Meron pa, pangalawa, gusto niyang i-waive, ano yun? Appearance niya sa ibang portions, pwede din yun. Again, ang may desisyon, yung may katawan. Nasabihin niya, nandun ako sa simula, kahit wala na ako dun sa dulo. Isa yun. Tapos, ultimo, pwede pang gumawa ng iba pang adjustments yung ICC according dun sa conditions niya. Hindi naman yung unreasonable na demands, kumbaga. Pero gusto ko malaman ng publiko yung pre-trial proceedings Dito ba babasahan na yung mga sakdal niya, acknowledge at yun na yung mag-ano na siya ng guilty or not guilty. Ito na ba yun o pagbabasa lang po ng kaso niya? Well, sa tanong mo, Igan, parang medyo yes and no. Okay. So, babasahan ng sakdal, yes. Okay. Kasi yung proposal ng prosecution, doon unang beses nating maririnig ano ba ang saklaw ng charges laban sa kanya. Pero, ang pagkakataon ng defense, may pagkakataon pa yung defense para kontrahin yung mismong charges. Okay. Sa hearing na ito, ang tanong ay, sa stage ng pre-trial kasi, hindi pa tanong na, are you guilty or not guilty? Okay. Sa trial yun, di ba? Sa pre-trial, ang tanong, ano ba yung kaso? Ipapaalam sa kanya. Oo, at sino ba ang dapat kasuhan? Okay. May proposal yung prosecution. Ito yung naalala nyo nga, yung bakit 3 lang? 3 counts of crimes against humanity, hati-hati according, parang thematic
yung pagkakakategorya. Pero kung ano man, ito ay kumbaga doon pa formal na ipapaalam sa kanya or in person. Tapos may pagkakataon silang kontrahen. May pagkakataon ding magsalita ang victims. Kaya mukhang hearing. Kung sa atin nga, tawag na natin trial na eh. Okay. Pero pinapaliwanag ng ICC, when you say trial, we're talking about the guilt of a person or yung ultimong, kumbaga, presentasyon ng ebidensya. Okay. Dito, may ebidensyang lalabas, may witness na uupo. At matagal din ito hindi lang to sa February Kaya nga 23. Baka abutin to na 4 na araw. Yun yung... Dire-diretsong 4 na araw po. Mag-iisang taon na siya dun, di ba? Dire-diretso. Pero ano to ayun nga, pwedeng mag-adjust talaga dun sa client or dun sa suspect. Ang ICC naman hindi ganun matagal mag-hearing. Pero focused. Kaya sabihin natin magsisimula sila ng 9 to 11, break na ng 11. As ang resumption na 2 o'clock hanggang 4 o'clock. So, may ano din, may... Ba't kasi ito si Digong, nagpahuli-huli ka dapat lumabang ka na doon. Sabi mo, hindi ka papahuli ng buhay, barilin mo sila, di ba? Wala ka naman palang baril. Pero maski na, di ba? Dapat di ka pumalag ka talaga doon. Sumama ka eh. Ikaw talaga, Digong, matapang lang talaga to. Tama sabi ni si Senator Trillanes at saka si Wally Carbonell, duwag itong tao na to. Matapang lang sa bunga kasi maraming julalay. Tuloy. Limitasyon din. Maximum yata nila na posibleng mag-hearing ay 6 hours in a day. Okay. Napanood ko yung naunang motion nila, yung 3 counts ba yun eh? Halos kalahating araw eh. Oo. Di ba? Tagal eh. Pero, Attorney Conte, ito tanong ko, dun sa February 23, ihahabol ba dun si Senator Bato de la Rosa? Ay, hindi po. Hindi kailangan. Hiwalay siya. Iwalay Siya. At hindi naaabot. Oo. Kasi di po ba merong una munang stage yung initial hearing? Okay. Hindi pa niya nararanasan yun. At in fact, hindi pa siya. Ba't kasi mga friend, dapat sinabay na yung arrest warrant ni Bato eh. Kasi siyang implementor eh, di ba? Si Duterte lang nag-utos, di ba? Dapat sinabay na eh, no? Ewan ko Bato. Pero si Bato, ako sa tansya ko mga friend, hindi yan mahuli yung Interpol, hindi yan mahuli. Kasi nakatibrehan na eh. Di tago ka na. Kaya lang, obligado si Bato, papailan na ng ethics ni Senator Trillanes na dapat matanggal na siya sa Senado dahil hindi na talaga yan lilitaw eh. Kasi pag lumitaw siya, kasalanan mo na yan. Sabi siguro nung nagtimbre sa kanya, sinabi ko na nga sa yung may warrant obligado kaming arestuhin yan eh. Pag nagpakita kaya magtatago si Bato habang antayin niya yung milagro ni Satanas na magpalita administrasyon at maupo yung kanyang boss. Di ba? Nahuhuli. Parang assumption na tayo Mga assumera yata tayo. Hindi kasi, yung implementor eh. Yung nag-utos nandiyan na. Di ba? Yung nag-implement eh. Baka sabihin ng ICC, di ba, sabay-sabay na. Hindi natin masabit, iba yung kanilang proseso dyan eh. So hindi naman at hindi kailangan. Okay. Pero ako, sa punto ng mga biktima, maganda sana na magsabay na. Kaya nga yung isang payo namin mag-voluntary surrender na sana. Kaya nga nakakapagtaka naman tong ICC. Nagbigay ng arrest warrant doon sa nag-utos. Yung gumawa dapat, sabay na yan dapat di ba? Kaya lang si Bato, ligtas si Bato Hindi sinalubong ni Bato Alam niya, kasama na siya sa aarestuhin. Mautak si Bato, maski ganun yung ulo nun, may utak dahil kung aarestuhin yung nag-utos, di pati yung sumunod sa utos, arestado din. Kaya si Bato hindi nagpakita, di ba? Utak din si Bato, kala nyo kayo tuloy. Na si Bato, para kumbaga makaride on siya dun sa mga motions na gagawin ni Duterte. Pero anyway, bagong trial or bagong proseso ang mangyayari kay Bato o kung sino pa mang mahuhuli kung sakali. At posibleng ibang judges. Iba rin. So, assignan yan Assignan sa pre-trial chamber. So, ngayon, nasa pre-trial chamber 1 tayo. Posibleng iba ang humarap sa kaso. Okay. So, February 23, sabi mo may 4 na araw pa yan. More or less. So, matagal pa. After ng 4 days, Kasi, matagal pa? kasi Igan,
sa hearing na yan, arguments. So, Oo. pagalingan ng salita. Oo. Hindi pa natin maririnig ang desisyon ng huwes sa dulo niyan. Okay. Sa dulo kasi, sinong, kumbaga, Pag-aaralan pa. sinong panalo, kanino naniniwala yung judges. Will they confirm the charges? Will they reject the charges? Or may option din sila to refer the matter back to the prosecutor for additional Okay. investigation, additional evidence. They have up to 2 months to decide Ako, on that. 2 buwan pa. Pero O yung kaya, ano, February, March, April pa, masasabi kung tuloy na tuloy. So, ang hirap kumuha ng hustisya, no? Mga friend. Ha? Sana naalalaman na ni Duterte ngayon kung gaano kahalaga ang buhay. Ha? Nandahil sa utos niya, parang mga manok lang na pinagpapatay ng mga kapulisan na pinag-utusan niya, di ba? Ngayon, karami niyang option, di ba? Pero, mga friend. Gumagastos ba talaga siya sabi, laki ng binabayaran niya kay Kupalman, di ba? Di ilang buwan na naman siya magbabayad. Pebrero, March, April, mga April pa, bayad pa rin siya ng bayad. Anyway, marami naman pera talaga si Digong pambayad, di ba? Pero, alam naman ni Digong na walang kapanapanalo kaso na yan Dahil aminado naman siya, di ba? Meron ngang time na tinuro niya pa, yung mga pulis na yan, death squad din yan. Yan si Bato, miyembro rin yan, death squad din yan. Sinabi niya, kaya aminado siya na meron Davao death squad, meron siyang death squad, di ba? Tsaka meron daldal si Digong na. Kaya punta na kayo ICC para hinamon niya ng hinamon ng ICC, di ba? At kaya, pwede siya harapin niya. Ganun na lang sana sasabihin niya doon para matapos na to. Matanda ka naman na Digong baka inaantay ka na nga ni Taning. Para malaman natin kung kaya mo nga sampalin si Satanas at gagawin mong balbakwa yung buntot niya, di ba? Diretsuhin mo na. Total, may option ka naman na wag pumunta pala Nasa sayo kung gusto mong pumunta, kung ayaw mo I did, gaya sinasabi ko, what I've done, I did it for my country. Ganun ang mga daldal niya, di ba? I'm willing to pay sa firing squad, hang me. Okay lang sa akin, sabi niya. Pakain nila ako sa pating, pwede rin, sabi niya. Total, kumakain naman ako ng pating, quits lang, sabi niya, di ba? Total. Mamatay ka na nasiga ka. Yung meron kang tinatawag na yung tapang. Hindi yung, I am Rodrigo Roa Duterte. Wala. Yung tapang mo rito sa Pilipinas, dapat ganun ka rin katapang dyan sa dahig. Ikaw na magsabi, you have no jurisdiction over me. Nag-ano na ako. Yun naman sinasabi ng abogado mo, di ba? Umalis na kami dyan. Yun. Kaya wala. Yun naman sinasabi mo. Di yun nasabihin mo dun. Total, lahat naman wala naman ng kapanalo talagang kaso. Kung dadaan sa talagang guluhin mo na rin. Kagahan mo naman guluhin yan. Bitayin niyo na ako. Gusto nyo. Kung ano man ang nagawa ko para sa bayan ko, di tapos. Di ba? Wala na. Hearing. Total, patagal ng patagal. Kawawa ka dyan. Di, malay mo. Blapper ka rin lang di ba? I am the president. Yan ang order ko na dahil gusto kong malinis ang na mga tungkol sa mga adik. Kaya inutos ko yan, di ba? Inaamin niya naman di ba? Tuloy natin kay Atty. Conti. Yung trial. Yung witness, ilan ang meron na bang hindi Ilan pwedeng patawag lahat ng 3,000 ba? Oo. Na mga kamag-anak. Ilan ang witness na Makikita natin. imbitahan? Ilinaw ko din to again na hindi lahat ng tinuturing na biktima ay pwedeng maging or tatawagin bilang Yes. witness. Opo. Yan. So, ilan lang dyan. Okay. Tapos sa tingin ko, ito sa tingin ko, dahil prosecution ang may hawak, Opo. dito kami sa bahagi ng victims, Opo. separate legal team to. Opo. Yung prosecution, magpapatawag yan ng magpapatunay dun sa order, hindi doon sa nangyari. Utos kumbaga, muna, utos. Sa order, inamin naman na ni Digong na yan ang utos ko. Tsaka yun nga, wala siyang na para hulihin ang buhay.
palabanin ninyo. Mga ganun ang ginawa niya doon sa mga pinagpapatay, di ba? Kasi kesa ikulong ko yan, papakainin ko pa yan. Yung mga kriminal yan, mga ganyan, ginusto nila yan, di ba? Yun ang sabihin mo doon, ginusto mo rin yan, di ba? Digong. And ayaw mo lang nga yung nangyari sa'yo na na-aresto ka. Hindi ka naman pumalag. Hindi ka naman lumaban. Kala, tapang-tapang mo kasi. You have to kill me first, sabi niya. Ba't sumama ka? Dapat nagwawala ka doon, naglulupasay ka doon. Di ba? Kitang-kita naman sa video, parang kinawawa ka dahil ayaw mo sumama. Ganito, dahil ikakatwiran mo na walang jurisdiction. Ganito, hindi ako sasama. Wala eh. Diyan ka na lang magmatigas. Total, nandiyan ka na. Ngayon nga, sabihin mo dyan na gawin niyo na kung anong gusto niyo sa akin. Basta yung ginawa ko ginawa ko yan para sa bayan. Tapos ang kaso. Kung guilty nyo ako. Firing squad nyo ako. Papakain nyo ako sa pating. Gawin nyo na kung ano gusto nyo. Ganun. Yung tapang mo, ilabas mo. Ikaw talaga digong Totoy. Utos, kasi yun With utos with reward, di ba? With reward, with quota. Kasi yung judges have to be convinced to open a trial against the mastermind. Okay. So yung utos yung importante. Okay. Yun naman sinasabi na Tony Conti. Lahat naman yan Televised yan na sinasabi niya, ako ang mananagot lahat. Utos ko to. Lahat naman sinabi niya na di ba? Inamin niya na lahat yan sa Senado pa nga, under oath, di ba? At inamin niya na rin na mamatay ako, sa impyerno ko pupunta. Hintayin ko kayo doon. Di ba? Huwag kayong matakot kay Satanas. Sampalin ko pa yan. Sabi niya. Yung buntot niyan, gawin natin balbakwa at pulutanin natin at mag-inuman tayo doon. Maraming babae doon sa impyerno. Magaganda babae. Di ba? Tapusin mo na. Wala. Siguradong hindi ka naman lulusot dyan. Ang dami niyong rason. Meron pa kayong signature. Parang mga tanga naman. Putang ina. Pirma na. Ano yun? Si 50 milya tayo nakakuha ang pirma. Tsaka ano ba naman yung pirma? Yun nga Senado nag-hearing na isang araw para sa'yo, digong. Wala rin nangyari. Nanalo ka pa na ikaw payag ang Senado ng Pilipinas na ikaw pauwiin dito at bigyan ng house arrest na lang at ganito. Wala rin, di ba? Kaya yun ang option mo. Magmatigas. Nabuhay ka ng siga, di mamatay ka ng siga. Di ba? Tuloy. Siguro lang, sorry Connie, siguro lang magkakaroon ng konting ebidensya, hindi ko alam kung may witness patungkol sa patayan. Definitely kailangan patunayan na nagkaroon ng patayan. Pero ako, kasi di ba may mga video mismong si Pangulo ang nagsasabi. Magagamit ba yon as evidence against him? Oo naman. Of course. Pwede. So, kung pwedeng, kumbaga, yun mismo, di ba, na parang siya mismo nagsasabi na kailangan patayin lahat ng mga drug addict or something, di ba? May mga, ganun siyang pronouncements before. So, pwedeng magamit yon, attorney. Oo naman. Yes, Connie. Tapos palagay ko, ito ang gagamitin talaga. Nagbanggit na yung ICC prosecution kasi na ilang pieces of evidence na yung na-transmit nila sa kabila. Sabi nila 5,000 items of evidence and parang hours of video tapes. Kaya definitely bahagi yung mga sinabi niya, yung thank you to RVTM, RTVM. Tamo? Paano lulusot? Inamin niya na nga siya na may death squad siya. Ayan, mga pumatayan, mga ganyan. Ilan na patay mo, mga gano'n. Sa Senado yan, di ba? Paano siya lulusot? Alam ni Digong sa sarili niya na wala siyang kalusot-lusot. Kaya lahat ng rason na ginagawa ni Kupalman na mapauwi siya kasi nga ganito, jurisdiction, ganun. Maraming satsat. Wala naman lumusot. May sira na sa tuktok, malilimutin na, wala rin lumusot. Pinatignan siya, normal naman siya. Mantakin mo, naging normal ka pa dyan. Dati ka nang abnormal. Tapos ngayon dyan, normal ang sabi sa'yo. Kung di ka ba naman abnormal, murahin mo yung Panginoon ng Diyos. Murahin mo yung Pope. Pati Katoliko, pakialaman mo yung koleksyon ng kung ano-ano pinagsasabi mo. Abnormal talaga ikaw Buti nga dyan, sabi ng mga doktor, normal ka pa di ba?
Ba? RTVM. So Sa thank you Malacanang sa po mga yun. Oo. at sa Nagsabat sila. PCOO at actually sa mga media outfits katulad Social media. ng PCBB Opo, na opo. nag-upload kasi ang importante was it made publicly. Yun yung isang bahagi eh. Yes. Kasi pwede naman ako mag-video lang ng sarili ko Yes, pero oo. hindi naman kumalat. Walang nakinig or Walang walang nakakita. kung walang nakarinig. At saka authenticated kasi syempre lumabas ito doon mismo sa Malacanang Masabi AI, RTVM, di ba? RTVM. Tapos Tsaka sa Senado, under oath pa si Digong. Di ba? Lahat niya mga sinagsasabi niya. Di ba? Meron pa nga salita si Digong. Ang tagal ko na po mapatay. Hindi pa inyo ako kinakasuhan. Yan. May mga ganun pa si Digong, di ba? Ang tagal ko na po mapatay ng taon. Pero hanggang ngayon, hindi niyo pa ako kinakasuhan. Di ba? Kisa ICC ka talaga dapat. mga networks di ba, na legit. Attorney Conti, nabanggit mo yung mga biktima. O kamusta naman sila sa balitang ito? Eh di, palakpakan. Makikita mo sa chat, palakpak. Siyempre, para sa kanila, una ka agad, ito na. Okay. Pero, mahihimasmasan kasi malayo Matagal pa. na. Malayo pa. Pero malayo pa. Lalo na siguro kasi 'di ba inaapila pa nga itong desisyon nito ng Lahat ng kilos, no? pre-trial chamber ng ICC na fit to stand trial itong si dating Pangulong Duterte. So, pag ganito, pwede bang ma-move pa yung Feb 23 again dahil 'di ba kino-contest nga nito May motion. May prosecution? Alam nyo, ayon sa patakaran ng ICC, wala na dapat makapigil wala dun na. sa pre-trial chamber na ipatawag itong hearing na ito. Okay. Kumbaga parang trend, yung driver, yung pre-trial chamber, sa punto de vista niya, wala nang balakid pa. So tuloy na tuloy. Nakapagpasya na siya sa jurisdiction, nakapagpasya na siya sa fitness to stand trial. Yung jurisdiction kasi, pwedeng makapagpigil, di ba? Wala namang pala tayong pangyarihan. Ang mangyayari lang, so, inakyat sa appeals chamber. Wala nang, hindi hihintayin ng pre-trial chamber ang sasabihin ng appeals chamber. Tuloy-tuloy siya, driver ng tren, tuloy. Pero, yung appeals chamber parang opisina. Kapag pinatigil siya, edi kung saan man abutin yung pagdadrive ng tren, I see, okay. dito titigil. Okay, so in Kung other sakali words, pa tuloy ang Feb 23. Tuloy. Okay. Oo, wala na. Actually, Maliban na lang yung super exceptional circumstance na Yung, eto, nagugup. Digong! Huwag ka nang, ayoko. Tuloy kayo, pero ako, bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin sa akin. Diba? Friend? Sinabi mo na rin lang, gusto I'll rather in jail. Bikti o firing squad nyo ako, pakain nyo ako sa pating. Okay lang, total, kumakain naman ako ng pating, quits na lang. Diba? Sabi mo namatay ka pa ng siga, hindi yung parang namatay na may tapang, si Digong tigasin, di ba? Walang sinasanto, pati ICC, ba? Ulat lang ako dun sa timeline, Mare. Attorney, September pa dapat yung confirmation of charges. Pero hinarang nila dahil nga yung Nilinaw talaga lahat. unfit, no? Hindi niya maintindihan Tsaka yung jurisdiction. mga sinasabi daw nung abogado, kina-question pa yun, tapos may kidnap pa. So ito, February 23. Medyo sabi ko nga kanina, asahan na yung mga pag-post ng mga supporter, either fake news yan o clickbait. Nakamonitor ba ICC para sabihin nila na mapanganib itong nasasakdal dahil makikita yung mga post ng kanyang mga supporter? Opo, mas ngayon ng ICC, hindi pa lang pasok, Ned. Pero nakita ko recently, both yung prosecutor tsaka yung mismong court, ay nagigets na nila kung paano ang sitwasyon sa Pilipinas. Okay. Sa panimula kasi, ang minomonitor nila ay parang official statements. Later on, nare-realize nila that the family members are talking to kumbaga supporters Social outside media. of official engagements. Okay. Kumbaga walang patawag yan, parang minsan tapos i-echo. Kaya recently, ito yung ko nga sa prosecutor, meron po silang binabanggit na isang statement na nasa SOCMED. Si Girly Balaba ng Free Rodrigo Duterte Movement or Bring Him Home Movement. Dating reporter din siya. Diba? Yes, ma'am. At yun nga, malapit
sa Duterte family, may sinabi siya, sa SOCMED, chinek ko to Okay. Ang isang small station sa Mindanao, ang nag-video sa kanya after ng September 21 hearing, rally pala, sorry. Okay. September 21 hearing, rallies. Sabi niya, the surrender of Duterte is of a corrupt government. So 2 points ang sabi ng prosecutor hanggang ngayon, the kidnapping, the arrest of the president is the act of a corrupt government. Una, updated na dinidikit na yung pagkakakulong sa kanya, pagkidnap sa kanya dun sa issues of corruption. And second, nag-expand na yung ICC ng kanilang, kumbaga, cast of characters. Hindi na lang yung mga kapamilya ang kino-quote at minomonitor, kundi pati yung malalapit sa kanila. Influencer. Timely ito kasi I'm very sure sa investigation lumabas na kung sino-sino ang mga kadikit. Pero for them to formally, yung prosecutor kasi, for them to formally message and telegraph that they are monitoring, they submitted document, submission to the ICC court. Alam niyo, mabigat pa rito mga friend. Ang abogado ng mga nangamatayan, mga Pilipino. Tapos ang abogado nito si Digong, foreigner si Kupalman. Dapat ang abogado din niya sana dyan, Pilipino rin dahil pinagtatanggol ng Pilipino, si Duterte na Pilipino, di ba? Presidente ng Pilipinas. Ang nagtatanggol sa kanya, hindi taga-Pilipinas di ba? Yung pa isang malaking bagay doon. Kadaming abogado dito. Si Harry Roque dapat. Kaso si Harry Roque hindi makalitaw. Di ba? Wala namang... Anyway, hindi naman kayang ipagtanggol talaga yung ganyang klase. Kasi aminado siya na siya talagang may bakana, di ba? Na ganito itong sinabi nito, is telling for me. Okay. Attorney, Ayun, malinaw. Thank maraming you po. salamat. Nakasubaybay ang marami po dito sa kasong ito. Ingat po. Yan ang mga aabangan natin, mga boss, Ito, my friend, kay Bong Revilla, Revilla Joint General Population, So, tama. Nasa linya na po natin telepono, tagapagsalita po ng Bureau of Jail Management and Penology, si Jail Superintendent J. Rex Joseph Bustinera. Superintendent, magandang hapon po. Tony Enrica po ito. Yes, magandang hapon po sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Kamusta? Hi, Soup. Kamusta na po Pwede ba? yung Soup? Soup talaga. 99,750 views to. Nasusubaybayan niyo ba ang kalagayan nga po ni dating Senador Bong? Yes, opo. Lagi naman ho nakamonitor ang headquarters natin. Yeah. Lalo dito. Hindi lang ho sa kanya, kundi yung po accused niya na kasama niya na dinala, 4. Okay. At pati yung naunang 7 former government officials. Kailan po ang officially matatapos yung quarantine sa kanila? Tomorrow po yung 7 days niya, not more than 7 days. Yeah. And then we expect na he will be assigned sa kanyang specific cell assignment na tomorrow. Okay. Hindi po yan solo cell assignments, no? May mga kasama po sila. Depende po. Yung ngayon po kasi, malis po yung nakiusap po yung 4, so mag-isa siya doon. And then yung paglalagay niya, hanggang 10 ang laman, yun naman po yung disenyo niya. Opo. Posible may makasama ho. Opo. Pero eto din, sir, kapag ilalagay na sila dun sa, i-move out na sila from the confinement Quarantine. area, from quarantine area, magkakasama din ba sila? O hiwa-hiwalay na yan? According to pangalan ba yan? Paano nyo ina-assign? Magkakasama rin ho yan sa isang pasilyo. Parang ganun ho ang design niya. Selda ho lahat yan, kahit ho ngayon yung pinaglalagyan nila. Selda rin ho yun. Iba lang hindi lang ho nakahalo pa sa general population. After 7 days ho, sama-sama na ho sila doon sa building na yon, sa jail na yon. Isa lang naman ho yun. Pero parang bunkmates sila niyan, Superintendent. Opo, yung iba po, magkaka-bunkmate. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko po, nung huling nag-inspection kami, yung naunang 7 ay magkakasama. Then may kasama silang iba. Then, itong 5 ho na bagong dating, kasama na po itong si former senator ay hiwalay lang po. Pero parehong selda lang din ho at same facility, same building lang din naman. Okay. Ito po yung facility na ito, ang nandyan sa Payatas. Tama po ba? Tama po, ito po yung pinaglipatan na ho ng Quezon City Jail. May laman ho itong 3,600 na
may mga kaso ho sa Quezon City. Yes. So, bukod pa ho dun sa medical quarantine, di ho ba't binabantayan din kung may ipapasok din na mga gamit na pinagbabawalan po dun sa mga nakadetain? Sa ngayon, wala. Ng buhay ng tao, ng mga boss, no? Buhay hari ho ito sa Cavite. Mga kayong nakita lately, no, na ipinasok pang mga bawal na gamit. Wala po, mas Wala na. madali hong makita dahil ngayon nga po, mag-isa lang, nung nakita Yeah. po namin, sa manipis na kutsyon lang, damit, Yeah. sinelas, yun lang ho yung gamit at panglinis ho ng selda. Okay. So, Other than that, wala naman ho at na-inspection naman lahat. Kahit sa lahat ho ng bilanggo, in-inspection din ho lahat ng dalaw at papasok sa kanila. okay. Yung pong pag-quarantine period po sila, Superintendent, ano yung mga is it privileges din ba yung tawag? Yung kunyari, they can go out for exercise? Or may mga ganun din po ba pag naka-quarantine sila for now? Yes, lahat po. Una po, yung lilinawin ko lang po, yung quarantine po kasi hindi lang yan dahil best practice yan ng COVID pero binawasan dahil po yung mga nakakahawang sakit pa rin sa ordinaryong bilanggo katulad ng tuberculosis at ibang mga nakakahawang sakit. Ngayon po, dito ho, kaya nakahiwalay ho yan. May access naman ho yan sa recreation and sunning. At least 1 hour a day, kailangan makalabas sila ng cell dahil karapatan ho yun at pinagbabawal ho ng United Nations rules yun. Kaya pinapalabas naman. Ang puta, 1 hour a day, kailangan makalabas ng selda. Putang buhay yan. No? Yan ang problema kasi sa mga tao na to, no? Walang kasiyahan, mga boss. Dami ng pera. Ba't nakakaisip pa ng ganyan, no? Ewan, no? Hindi na nakontento, no? Ang bihira. Sakit ho yan. Sa pamilya nila. Batik ho yan, di ba? Sa Pilipinas naman kasi, pag matino kang politiko, hindi ka manalo yata eh. Kailangan batik-batik ka. Kagaya yan, dating na sabit na sa PDAPSCAN yan eh. May pinasosoli pang 128 million dyan, di niya sinusoli, di ba? Ganon din to si Jinggoy. Walang kasiya sa buhay. Di naman nila madadala yung pera na yan. Pag sila namatay, di ba mga friend? Bakit? Yung taki mo, inabot niya yan, no? Bata pa yan, si Bong Revilla na yan. 50 mahigit yata o ilang taon yan. Tapos ayan na, mahaba-haba ang bubunuin niya dyan, yan. Kasi nagturo sa kanya, nasa witness protection program na. Di ba? Tsaka ito ba, sila Jinggoy na to, sigurado sabit din to eh. Yan sila Alcantara na yan, si Villanueva na yan, sabit din yan. Tinuturo sila alangan namang ilagay sa witness protection program yung mga sila Bernardo Alcantara na yan kung hindi pinaniniwalaan na sinasabi niyan. Ibig sabihin, lahat na sinasabi ng mga yan, yung mga tinuturo niyan, pinaniniwalaan. Diba? At may papel yan, mga friend. Dito lang natin masasabi na ang kasamaan, lahat may hangganan. Magkulab na po tayo, mga friend. Diyan po pumapasok yung hindi parating nasa ibabaw. Ang buhay parang gulong. Lahat may katapusan. May umpisa, may katapusan. Yan po yan. Magkulab na po tayo. Advance happy birthday, my friend, Jun Lagun. May you have many more birthdays to come, my friend. God be with you always. Junibebo Nabalta, shout out. Sira ulo talaga si Aimee. Ulul ka. Ritokada. Kinakahiya ka namin mga Ilocano. Hugas ka muna ng pepet mo, ulul. Galit si Genevieve sa dito. Michelle Edwin Mike, shout out my friend.
Librado Ludovico. Magandang madaling araw sa Lunes, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Aba, himala. Totoo ba yan? Hindi ako makapaniwala. Bakit may banat? Totoo man yan o hindi, bahala ka sa buhay mo, babali na. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Wow naman, Amy, plastic ka. Pareho ka ng sinasamba mong puon mong mga Duterte. Akala niya naniniwala tayo sa mga malasakit niya kuno dito sa kapatid niya si BBM. Wow, anong klaseng kapatid to? Traidor itong babali ng Amy. Dapat niya sipain siya palabas ng Pinas. Ay nako. Totoo yan. Elizabeth ulit to. Boses pa lang ng babali ng ito, nakakasuka na. At anong gusto niyang palabasin? Na nagdodroga daw ito? At baka daw mapahamak daw ito? Super plastic. Hay, kakagigil. Kaya sinasabi ng mga anak nito sa kanya, hindi kaya kalat ni Baya shout out, hindi kaya pagsasabihan to. Hindi kaya sinasabi ng mga anak niya, hindi ka ba nahihiya? O, di ba? Jokiano shout out, loka-loka ka ba? Ipasok sa mental yan, patay tayo dyan. Mary Lebron shout out, ha? JTB. Friend Sherwin Sapeda shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar shout out sa inyo mga boss, ha? Sabi ni Prince Sherwin, no? Humahagunot at makikibanat ng nagmula po sa malayong bundok ng Tralala. Impong basyang Team Tia Deli po. Kumakaway po na may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Isa ng kakilakilabot at makapanindig balahibong pusa. Ang panawagan ni Huklubang Madam Baba, talagang ikaw kahit kailan, puro ka kabisitan. Para sa lahat ng pinaggagawa mo, lecheng yawa ka, at sinong akala mo ang maniniwala sa isang katulad mong dakilang plastik at mas masahol pa sa linta, aber? Naku, Madam Baba. Ikaw rin lang, wag na toy, oy. Ano bang pinagkakakain mong masamang damo at ikaw sobrang nawawala palagi sa tabang katinuan ng pag-iisip mo? Yun nga eh. Hindi mo na talaga binigyan ng kahihiyan ang mga anak mo na leche ka. Sus Mariosep, mahabagin langit, grabing lakas tama talaga ng sayad ng utak mo, Madam Okray. Hindi mo naman sasabihin na ikaw nalilipasan ng gutom. Hindi baka sobra sa kain. Para ka magkaganyan. Anong madam ading ko? Kung ako pamilya mo, di kita hahayaang pakalat-kalat kung saan-saan. Nakakatakot ka na, Madam Baba. Baka bigla ka na lang mangagat. Sobrang lupit pa naman ng rabies mo. Di pa natutuklasan ng siyensya ang pangontra sa laway mong parang lason sa lupit. Manungang kami tigil-tigilan mo niyang mga kadramahan mong visit ka. Walang taong matino na naniniwala at makikinig sa iyo. Kaya para mo ng awa, Madam Babalina. Tantanan mo yung mga kadramahan mong bulok na kasing labnaw ng laman ng utak mong pulpul. Huwag kami, oy. Ewan ko nga sa'yo, sarap mong hambalusin ng tsinelas ang uso. Nahalimaw ka sa... Sayang lang yung mga binabayad mo sa mga advisor mo, Madam Baba. Kasi hinahayaan ka nilang wala nang mag-speech ng ganyan. Sobrang nakakasuka. Walang silbi at pakinabang para sa taong bayan. Talaga. At sino ba ito? At sino ba ang gusto mong pumalit at magmaniobra, aber? Yung amo mong katulad mo rin, nagrabe din ang pulpul na utak. Saan sa palagay mo pupulutin ang bansa natin pag iniupo mo ang kamahal-mahalan mong reyna na walang alam kundi ang magmura? Totoo. At magpagurgur ng kalaban. Baka, Madam Baba, pag natupad ang pangarap mo na siya ang pumalit, sa palagay mo, hindi ikaw ang uunahing mawalang tinik na nakahambalang sa kanyang landas. Paalala lang na malupit para sa iyo, Madam Baba, kapag ang gusto at nais mo natupad. Kung ako sa iyo, ngayon pa lang, Madam, maghanap-hanap ka na rin ng bundok na pagtataguan mo. Kasi lahat ng kriminal magpipiesta, maglalabasan sa kanilang mga lungga, malamang sa alamang, Madam.
baka ikaw ang maging sacrificial offer ng iyong BFF. Di malayo, di ba, Tia Deli, ha? Nako, ipatay kang bata ka. Pag nagkataon, ayos na ang buto-buto. Wala kang magagawa kahit magtago ka pa sa saya ng nanay mo. Buti nga sa'yo. Pwe! Kapal ng mukha, no, Tia Deli, no? Ramon Valencia, shout out, ha? Bossing, hindi porkit magaling mag-English ay matalino. Itong si Lipeste, may nag-guide dito. Tama si Mr. Atienza. Napakabata at kulang sa karanasan para sumabak sa kontrata na milyones at ang liit ng puhunan. Kaya kumita ito gawa ng pagbenta ng prangkisa. Opinion ko lang to. Yun mismo. Ganun ang ginawa. Pinera talaga. Alam na yung Lito Atienza gagawin, eh. Ramon ulit, oh. At wala nang naniniwala dyan kahit siguro mga bayaran. Natatawa na lang sa kanya. Pera-pera na lang ang labanan. Totoo yan, friend. Eman Escalona, nak, shout out, ha? Jan Dimango, shout out. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, maraming matalino sa Pinas. Kaya lang, nasobrahan ang mga kupal. Kaya naging tabogo. Hindi ba sila marunong tumimbang kung ano ang mali at tama? Wala na yan. Pera ang ano sa kanila, eh. Kalat ni Bayaw. Wag kasani naman. Wag nating intindihin. Yan si Miss Lacson. Nakabatak na naman yan ng bulbul ng kabayo. Ang bruhita. Na yan. Kaya nagkakaganyan niya yan. Siguro nga, palagi ko nga kalat ni. Baka ganun nga tinitira nitong mga to. David Alin Mendoza. Good evening, Karox. Umepal na naman yung anak ni Makoy. Anak sa labas ni Makoy. Biglang naging concern kay BBM. Sa tingin ko nga, nagbubunyi silang mga DD shit dahil baka makapwesto na yung idolo nilang may sayad. Totoo. Arte lang to si Baba. Oh. Wag kami. Noni Shyoho. Shout out. Shyoho ba to? Shyojo. Di ako maka-BBM. Siguro naka-apekto ang pagtabas ng baba nitong si Babalina sa kanyang utak. David Alin Mendoza ulit, oh. Karox, sinabi po ni Teddy Casino, rabing alcohol. Casino, rabing alcohol. Na ipipiol power daw nila si Sayad kapag naupong presidente kapalit ni BBM. In your dreams, ang sasabihin sa inyo ni Sayad, siguradong iisa-isahin kayong lahat ni Sayad kapag nakaupo na yan. Kaya nga walang makakalakas loob noon sa inutil niyang ama na ma-impeach yun. Kasi alam nila na ang kawalangyaan ni Digong at malamang sa alamang na sila pa ang maipakulong kundi naman ipagurgur sila nito. Style mafia noon ang gobyerno. Yung hanggang ngayon naman, eh. Kantiin mo ako, mas masahol pa balik sa iyo. Mabuti si Henry at dating sundalo kaya may kaalaman siya sa ganyang labanan. Totoo yun, David. Oh. Lisa Cruz, shout out. Nakakilabot ang kabaliwan niya. Wala sa hulog. Uwi na sa Mandaluyong. Totoo. Kalat niyo. Uy, nagkakwentuhan kami ni friend Jun Lagon kanina, ni Pastor. Opo. Natakot-takot na naman. Anything under the sun. Ay, no. Happy birthday ulit, my friend. Kalat niyo. Napuyat na naman si Pastor Jun, eh. Mga 11 o'clock na kami doon sa kanila. 11 o'clock na ng gabi. Pero natapos kami nag-usap mga 2 o'clock dito. Mga ganun. 2. Kalat ni Bayo ulit. Nakita, shout out His Excellency. Ano na? Nakita mo na ba ang ring na hinahanap-hanap mo na magsushoot mo na ang bolang hawak mo? Ang bagal mo naman, boy. Nako, bilis-bilisan mo yan bago pa mahuli ang lahat. Wasak ang wet packs mo pag nagkataon. Patay tayo dyan. Shh! Narinig yung boses ng misis ko. Ted, ang galing palang magpatumpati nito si Manang Aimee. Parang tumutula, kulang na lang ang malaking kawa na may kumukulong tubig, wise tambo at bolang kristal. Impacta na, eh. Mangkukulang pala. Di ba? Chupista Bunao, shout out. Good morning po kuya sa mga kawarrior. Sinong anak kuta
Good morning po kuya sa mga kawaryo. Sinong anak? Kuta ang sumupa kay Lugarda. At bakit po sinumpa? Di po ba di tinapos? Yung anak niya, kasi gusto ng anak niya, ayaw ng anak niya, dito sa unit team na to, gusto ng anak niya si BP Lenny. Dito humalo to si nanay niya, kaya halos sumpayan. Oo, sinumpa na nga yata Galit na galit yung anak Ted, di bali ng magkalindol, bagyo, at iba pang sakuna, wag lang maging presidente si Sarang Bobo. Siya na siguro ang pinakamalaking sakuna na magkakaroon ng Pilipinas. Mas malaki pa doon sa tatay niya yan. Chupista Bunao ulit Ay, nakakasuka naman ang pagmamahal mo kay PBBM, sarili mo lang ang mahal mo. Tama na, huwag ka nang umarte dyan. Di ako natutuwa sa'yo, sabi ni Chupista. Ted ulit pinakapaborito ang palaman, longganisa at itlog, ob-ob. Tangina naman tayo. Cheese whiz, tapos hihimayan daw niya ng tinapa. Puta, klaseng pagkain yung puta. Hindi ko kaya kainin yan. Cheese whiz, mahilig ako, pero ilalagyan ko ng tinapa. Puta. O isda. Di, walang ganun. Ted ulit, ano ka ang utak nito Ang habol lang naman nila, kaya gusto nilang maging presidente si Sarang Baliw, ay pera ng bayan na ibibigay ni Sarang Baliw. Totoo yun. Rodelia Alpilor. Hello po Sir Rox, talagang ang sama ng ugali ni Babalilang yan. Masahol pa siya sa danang demonyita. Parusahan nawa siya ng Diyos. Kakainit ng ulo, punyetang Babalina yan. Ewan sir, makasuklam Diyos na bahala sa tao na yan. Punyeta na yan, dasal lang natin. BBM, God bless us po. 3JC Hope, shout out Hi Sir Rox, itong si Manang Aimee, oo, napaka-ipokrito. 3 years na pala silang di nagkikita ni BBM. Di kung ganun, hindi niya pala naalagaan ang kapatid niya. Yun nga, kasalanan niya pala. Kaya nagkasakit si BBM. Kung wala palang nag-aalaga kay BBM sa Malacanang, bakit hindi siya ang mag-alaga? O ngayon, sinong may kasalanan? O di siya, may gulay sa'yo, iba utak niya Alam mo naman si Aimee, sumobra sa utak, diba? Kaya lahat na sobra, yan ang kalalabasan, baliw. Pilimon Gonzales, shout out. Sa totoo lang, diskumpiyado pa rin ako kay Boying noong paman. CJ Siopo. Sir Rox, sa totoo lang, nilagay ko na sa pinakamahinang volume ang computer ko. Para di ko marinig ang boses ni Aimee na yan. Sa totoo lang, nakakairita ang boses niyan. Kumukulo yung tubig sa kafeterya kapag naririnig ko ang boses ng babaeng yan. Nakakagigil, sarap hampasin ng kape. J Shop ulit Sir Rox, alam mo ba naman, yung makabayang black na yan? DDS mga yan. Kaya bakit sila magreklamo during contest time? Kaya nagkakanda humuhog yung mga DDS para mawala sa pwesto si BBM. Kasi kailangan makaupo si Sara bago 2028 by hook or by crook. Totoo. Kaso nga, hindi nga siya nakatakdang maging presidente. Kahit sisirko yan si Jan. Ang Diyos ang nagdi-decide kung sino ang magiging kapalit ni PBBM sa 2028. Diba? Si Sara, mas masahol pa yan kay Gongdi kung maging presidente yan. Wala yang sasantuhin. Lahat ng naging kalaban yan, mag-evaporate lahat. Mag-evaporate lahat yan. Kanya-kanya na lahat ang paraan gagawin nilang Centrilianes para di makaporma ang Sara sa 2028. Totoo yan. Palagi ko naman, di aabot si Sara sa 2028 kung di siya ma-impeach. Malamang makulong yan. Kasi Sir Rox, hindi lahat ng oras papanig ang tadhana sa kanya. Masisilat yan. Ako rin yan din ang sa pantaha ko, pre, sa totoo lang. Serapin Divina, shout out. Aimee, nakikinig ka na sa
nakikinig ka sa mga tao para mag-resign si BBM. Alam mo, Amy, maling-mali ka. Noon sige, siguro gumagamit. Sige, siguro gumagamit. Mabait naman yung kapatid mo. Ngayon, puro work yan. Magtiwala ka sa kapatid mo, kapatid mo si BBM. Amy, umalis ka sa kasama mong mga traidor. Di ba? Maril Pabianak, shout out Christian Cheng Nak, shout out. Sabi ni Malik Pabianak. Good day po tayo sa mga kawarriors. Dapat po, yung pagpapakita niya ng malasakit, huwag idaan sa ngak-ngak sa kakak niya sa social media. Paano niya paniniwala kung winasak niya sobra sa harap ng publiko? Kaya tigilan na niya ang nakakasuka niyang litanya. Wala nang epek yan sa ading mo. Manang Amy, tama na ang pagiging ipokrita. Yun nga eh. Eddie Luna, shout out my friend. Brother Alessio, shout out. Hanggang bukas po muli. Mission accomplished mga friend. Ay nako. Ewan. Pero yun ang sa akin mga friend. Gongzi, anong gawin mo? Pwede ka nang palang wag pumunta kung gusto mo, nasa sayo eh. Di ba't ka pa pupunta? Lahat naman ng, alam mo namang wala ka kalusot-lusot sa sarili. Di ba ka, persecutor? Pexcal eh. Di, alam mo na hindi ka lulusot dahil inamin mo na nga eh. Kaya yun na, mo nun, mamatay ka na siga. Di ba, kulungin nyo na ako. Nakahanda ka naman kamo, di ba? Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.